unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Sa posibleng pagpapatupad ng Sodization program, marami pong OFW daw at tuluyan ang hindi makalasap ng tinatawag na katas ng Saudi. Nakita natin sa jeep, no? Katas ng Saudi. Bago kasi tumanggap ng mga manggagawa mula sa ibang bansa, prioridad daw muna ng kumpanya nila doon ang mga Saudi national. Kaya ano nga ba dapat gawin ng mga Pilipino nakabase sa Saudi? At handa ba ang ating pamahalaan na saklolohan yung mga matatamaan ng Sodization program? Naku, matagal na po yan pinag-uusapan at makasama natin si UH Resident Analyst Professor Winnie Bonsod. Ay, Maring Winnie. Good morning, mga kapuso. Good morning, Igan. Alam niyo yung Saudization program yan. Since 1998 pa yan, kaya lang hindi ini-implement. Kasi ayaw ng mga Saudi businesses na i-implement. Kasi hindi sila makakuha. Alam niyo ba na yung labor force ng Saudi Arabia, about 8 million people, 80% po yan ay hindi Saudi. Ayan, ibang nationality. Tayo lang ang mga 1.1 out of that 8 million. Okay? Ngayon, ano ang gusto ng Saudi government? Talagang pinapalaki natin masyado ito eh. Ang gusto ng Saudi government, pwede ba mga businesses ng Saudi, 10% ng inyong labor force, gawin yung Saudi naman. Ayun lang hinihingi nila. 10%. They just want 10% of the businesses to hire Saudi. Napakababaw ng kaligayahan, ano? Kinakatakutan natin ang katakot-takot. Hindi pwede yon. Alam niyo mga kapuso, wag natin pag-usapan ng mga domestic workers sa Saudi because alam natin na talagang dapat hindi natin padala. Hindi tayo magpadala ng domestic workers sa Saudi because it's very dangerous for them. Sabi na ng congressional team na so si Walden Bello. Domestic helper No, because there are no Saudis that will want to be a domestic workers. All right? And besides, we don't even want our domestic workers there. Ay yung mga production workers, mga top executives, talagang kailangan naman nilang Saudi na magka-employ naman ng 10%, hindi ba? You cannot help that. It will not affect the Philippines that much because in the first place, alam niyo yung mga sa Saudi, meron sasabihin sa inyo, no ha? Kung unemployed ka, kung ikaw ay Saudi at unemployed ka, alam niyo ang allowance sa'yo ng gobyerno is about 23,000 pesos a month. Wala kang trabaho? Diyos ko. Wala kang trabaho? Kaya nga ayan ang problema ng Saudi. There are conflicting perverse incentives. Gusto nila magtrabaho ang mga Saudi, pero pag walang trabaho ang Saudi, binibigyan pa nila ng 23,000 pesos. About 2,000 reals a month is their unemployment compensation. Kaya, walang mga gusto. Well, anyway, that's the situation. It's not that let's not get carried away about ano ang nangyayari sa atin. In the first place, napakagagaling na mga Pilipino natin doon. Silang huling-huling ipapaalis. Okay. Kamustahin na natin. Narito si Administrator ng POA, Attorney Carlos Cao Jr. Yan, live kasama natin. Good morning po, Administrator. Magandang umaga po. Tama ba yung... Igan at professor ko po kayo sa... Na naman! Jesus, Mary and Joseph! Matagal na po yun. What year? Matagal na po yun. May matanda ka na eh. Di ako sobrang... Hindi naman. Administrator. Present. You look like my student. When were you my student? 1974 po. Oh, Jesus. 1974. Grade 2 ako. Okay, so tell us about... Ang una kong gustong tanungin sa iyo is not really about Saudi, but about yung prosesong dinadaanan ng mga ating overseas Filipino workers na dumadaan sa POEA. Nagkaroon ng report si Stella Gonzalez. Na my God, it took her, I don't know, 3 days of coming back. Anong ginawa niyo ron nung nabasa niyo yung report na yan? Nakakahiya. Actually po nagkaroon ng investigation at saka sagot po riyan. Lumabas po yung article ni Miss Gonzalez nung Thursday last week. Yeah. Saturday po nagkaroon kami ng sagot. Front page din sa Inquirer. Sandali, ano ang sagot ninyo? Ang sagot po namin, ang talagang cycle time doon sa proseso para makakuha siya ng kanyang exit clearance, yung Overseas Employment Certificate, na ito po i-receipt, nandun na po yung OEC, Overseas Employment Certificate, How long? nandun yung PhilHealth, tsaka yung OWA.
Sa ISO certified po kasi ang POEA, no? So 2.5 hours lang po yun dapat. Eh, why did she come back? Why did she have to come back 3 days? Pagka kumpleto po yung mga dokumento at saka tuloy-tuloy So, hindi siya proseso. Sabi niya, kompleto siya eh. Kinakailangan po kasi magpa-medical examination siya. Wala siya. And that took place the following day after she first went to POEA. Kaya ang nangyari po kasi, binilang niyang time, pati po yung mga, pumunta siya ron para i-file yung kanyang application for the OEC. After that, pumunta siya ng medical clinic. Yung po medical clinic kasi, sila ang pumipili nun. So you She are chose that. assuring our viewers na kung talagang kompleto ang mga dokumento 2.5. nyo, at saka yung inyong Medical. yung medical kasama na, Opo. 2.5 hours, hindi kayo pabalik-balik. Ganun ba yon? Kung ando na po lahat, Oh, yes. medical 2.5 examination hours. Hindi results. na pala- Opo. In fact, in the same article po sa Philippine Daily Inquirer, the article took note that as reported by Ms. Gonzales, 2 oras lang talaga yung kanyang, kung nakumpleto na niya. ine-net po yung time ng processing. proseso. Ng processing. Opo. Ang nangyari lang kasi, binilang niya pati yung pabalik-balik. Anyway, I just want to make sure. Kasi kung talagang ating mga heroes ito ang sagwa-sagwa ng trato natin sa kanila kung pabalik-balik sila. Anyway, Okay. what about Saudi? Will you please? I'm sorry. Anong huli doon? Anong huling balita ngayon dyan sa Saudization program? Wala pa po namang yung matrix yung report nila listing down, for example, the companies that are under the green category, under the yellow category, and under the red category. Wala So, tuloy po. pa rin pagtanggap ng Pilipino? Opo, sa ngayon po, walang impact. Kaya tama po yung sabi ng aking professor, ito po hindi kinatatakutan, At saka pero alam niyo- pinaghahandaan. Oo. Alam niyo po, pati yung mga Saudi businessmen, against sila dito. Because, they really need these foreign nationals. Because they don't have a pool of... Kaya Mga lang, expertise. malaki ang unemployment sa Saudi. Pero ang problema sa Saudi, hindi yung unemployment kasi talagang medyo masarap kung unemployed ka. 10% kasi ang kanilang unemployment rate ngayon. 28% yan, kababaihan, 40% mga high school graduates. So, sa usapan yung dalawang Magkasundo po kami ng aking professor, mas dapat ako mabahala sa proseso sa POEA kesa sa Saudi. Maski po sa Please, POA processing, huwag namang mababahala po. Maraming. 2.5 hours. Yung cycle time po, based on look at ISO. what that Gonzales girl said, ha? Sabi niya, the only people that she really liked were the security guards. Napaka-polite nila. i-commend niyo yung security guard. Kahapon po, ma'am, kahapon sa flag raising ceremony, ako po ang speaker, kinoment ko po yung mga security guard. Okay. At saka sabi ko, estudyante ko. Tsaka sabi ko, kung susumahin natin, ang buong katotohanan dyan, ang nagkulang tayo, yung pagngiti, yung ating pag-asikaso, naman warmly and graciously. Dami na tao araw-araw dun sa inyo, no? Ay, Igan, 2,500 to 3,000. And may I suggest, na don't close down for lunch. There should be a shift. Kagaya ng library namin sa UP Alam School ko of ba walang Economics. mag-lunch break sa government? Yeah, no, lunch break, mag-lunch break but in Pero shifts, merong so that there is palitan. always somebody paying attention to you. Ano ba yun? Sarado 12 to 1. Diyos ko, kagaya ng Japan yan. Hindi maganda yan. Nagre-retouch, Maring Winnie. Nagre-retouch. Actually, Okay. bukas naman po kami kahit lunchtime. Bakit sila? Well, yun nga po, kapag kasi nagkukulang ng graciousness, ng pagngiti, ang napapansin ng kliyente, yung pangit. inefficiencies, yung pangit. Okay. Kaya, Ay, maraming salamat. meron po kaming smile movement ngayon sa Okay, good for you. POEA. Good. Mamamayan muna uli. Balik natin yung campaign na yan. Administrator, maraming salamat po. Tony Carlos Cao Jr. po ng POEA. Maring Winnie, Okay. balitaan kita. Mga igan, 74. unang balita na po. God.